Nakiusap ang mga general ng Estados Unidos kay Donald Trump na itigil ang digmaan laban sa Iran habang inilabas ng Iran ng listahan ng mga kahilingan kay Trump. Para lang buksan ang Strait of Hormuz, naglatag ang Iran ng 6 na mahigpit na kondisyon para alisin ang pagharang sa Strait of Hormuz na isang ang ultimatum kung saan pagkatapos nito ay nagsimulang mabuwag ang mismong lohika ng pagpapatuloy ng digmaan para sa panig ng Amerika. Bagaman sinasabi ng mga eksperto na matapos ang ilang buwang digmaan, napanatili pa rin ng Iran ang sapat na uranium para makagawa ng 10 nuclear warheads. Paalala ko lang, ayon kay Donald Trump, lahat ng enriched uranium ay nawasak na noong Hunyo 2025 pa. Dahil dito, lihim na kinukumbinsi ni General Dan Kane, pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estados Unidos, ang mga tagapayo ni Donald Trump na dapat tapusin na ang digmaan laban sa Iran dahil ang patuloy na pag-eskalang militar ay maaring magdulot ng kabaligtarang epekto at hindi matutupad ang mga layunin ng presidente sa mga airstrike lang. Sa huli, hindi na mananalo ang Estados Unidos sa kasalukuyang takbo nito. Alam ito ng Iran kaya lalo lang itong paiigtingin ang mga ultimatum nito sa Estados Unidos gaya ng ginagawa nila ngayon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ultimatum ng Tehran at ang tugon ng mga pinakamataas na opisyal militar ng Estados Unidos. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Pakicheck ninyo ngayon mismo sa ilalim ng video na ito na pindot na ba ang subscribe button kung sakaling nanonood kayo pero hindi pa kayo nakasubscribe. Magpapasalamat ako kung maglalaan kayo ng ilang segundo at mag-subscribe na rin sa channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscribers. Kaya mahalaga ang bawat subscription. Kaya magsimula tayo sa ultimatum ng Tehran dahil ito ang nagtatakda ng tono sa lahat ng nangyayari. Si Trump ay umabot na sa puntong ang Iran ay hayagang nagdeklara na ngayon ang presidente ng Amerika ay kailangang humingi ng tawad sa Iran at magbayad ng 10 bilyong dolyar dito. Tandaan ninyo, noong 1 linggo lang nitong nakaraang Sabado, sinabi ni Trump na kaunti na lang at tuluyan ang mabubuksan ng kipot ng Armursky. Ang kasunduan, sabi niya, pipirmahan na bukas. Tandaan ninyo nang sinabi ni Trump na naghanda siya ng pinakamalakas na atake laban sa Iran na hindi pa nakita ng mundo mula pa noong ikalawang digmaang pandigdig. Pero pagkatapos noon, nagbago siya ng isip na gawin ang ganong atake dahil nakiusap daw ang mga Iranian na makipag-usap siya at tuluyang magkasundo tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Armursky. Maganda pakinggan ang lahat ng yon. Kung paniniwalaan natin si Donald Trump at mga ministro niya, dapat sana ngayong linggo ay nabuksan na ang kipot ng Armursky at ang mga Iranian ay dapat, siguro, humingi ng paumanhin dahil naglakas loob silang isara ito. Pero lumipas ang 1 linggo at ngayon, ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran na si Mohammad Bagher Salgadr ay naglabas ng pahayag na may mga kondisyon para sa pagbubukas muli ng paglalayag sa kipot ng Armursky. Pinaalalahanan ko, 1 linggo na mula ng tiyakin ni Trump na napirmahan na ang lahat ng kondisyon. Handa na ang lahat. Bubuksan na bukas ang kipot ng Armursky. Naniniwala ang mga taga-suporta ni Donald Trump dito at sinasabi na mali ang lahat ng kumukontra. 1 linggo ang lumipas at narito ang kasunod. Ibinibigay ko sa inyo ang eksaktong pagkakasaad sa pahayag ni Salgadr. Hanggat hindi inaayos ng Amerika ang kanilang pag-uugali, hindi bubuksan ang kipot ng Armursky at walang pakialam ang Iran sa lahat ng pahayag ni Trump. Pagkatapos, inisa-isa ni Salgadr kung ano mismo ang ibig sabihin ng ayusin ang pag-uugali ng Estados Unidos ng Amerika. 6 ito na particular na mga punto. Sa totoo lang, ito ay isang pampublikong ultimatum na may 6 na punto para sa Estados Unidos ng Amerika upang pumayag ang Iran na buksan ang kipot ng Armursky. Sige, una, susunod, direkta ko itong sisipiin. Huwag kailanman at sa anumang paraan magbanta sa Iran at huwag bastusin ang mga sagradong bagay ng kanilang bayan. Dapat itaada ni Trump sa kasunduang pangkapayapaan ang obligasyong iyon at lagdaan nito na hindi na muling babanta o babastos ang Estados Unidos sa mga sagradong bagay ng sambayan ng Iranian. Pangalawa, tuluyang itigil ang mga digmaan at agresyon laban sa Iran at mga kaalyado ng Iran sa Lebanon, Palestina, Yemen at Iraq. Ibig sabihin, ang himihingi ay hindi lang para sa Iran, kundi para rin sa buong network ng mga kaalyado at proxy forces nito sa rehiyon. Uulitin ko lang, sa simula ng yugtong ito lang digmaan noong
Pebrero 28, 2026, hayagang tiniyak ni Donald Trump na hindi lang niya makakamit ang pagsuko ng Iran, kundi pati ang ganap na pagwasak sa lahat ng proxy forces. Ngayon, hindi na binabanggit ni Donald Trump ang tungkol sa mga proxy forces. Nakalimutan na ito ng lahat at hinihiling na lang ng Iran na panatilihin ang mga proxy forces at itigil ang anumang digmaan laban sa kanila. Pinaalala ko kung sino ang mga proxy forces. Ito ang Hamas sa Gaza Strip, ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga Houthi sa Yemen at ang Axis of Resistance sa Iraq. Ipinangako ni Donald Trump na wawasakin at lilipulin ang lahat ng puwersang ito sa digmaang ito. Pero hindi yun nangyari. Pangatlo, tanggalin ang naval blockade at i-withdraw ang mga puwersang militar ng Estados Unidos, kabilang ang hukbong dagat at hukbong himpapawid mula sa mga lugar sa paligid ng Iran. Ibig sabihin, dapat isara ng Estados Unidos ang lahat ng base militar nila sa gitnang silangan. Halimbawa, sa Bahrain, sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates at sa Kuwait. Dapat nang isara ng Estados Unidos ang lahat ng base militar at umalis sa gitnang silangan. Pang-apat, buong-buo nang walang anumang kaltas, bayaran ng Estados Unidos ang pinsalang idinulot sa Iran mula sa dalawang agresibo at ipinilit na digmaan laban dito. Tinutukoy dito ang kasalukuyang digmaan at ang 12 araw na digmaan noong 2025. Ibig sabihin, Iran, pag-isipan niyo lang, Iran, na talagang natalo na wala ng sandatahang lakas na ayon kay Donald Trump, mga 30 beses nang sumuko na matagal nang natalo, na wala na talagang natitira. Itong mismong Iran na to ang humihingi sa Estados Unidos ng totoong reparasyon at indemnidad. Paalala ko lang, ang indemnidad ay maaari lang hingin ng mga nanalo sa digmaan. Ibig sabihin, ang reparasyon ay kabayaran at ang indemnidad ay hinihingi ng nanalo para bayaran ng natalo ang anumang hilingin ng nanalo. Panglima, alisin ang lahat ng di makatarungan at iligal na sanksyon laban sa mamamayan ng Iran. Pang-anim, walang kondisyon na i-unblock ang mga na-freeze at ninakaw na ari-arian ng mamamayan ng Iran. Dito, binigyang diin ni Zal Gadar na hindi ito basta-bastang mga kahilingan kundi pagbabalangkas ng ayon sa kanya ang isinisigaw ng mamamayang Iranian sa mga platsa at kalsada sa loob ng 160 araw ng tuloy-tuloy na presensya. At tinapos niya ang pahayag sa isang napakatatag na posisyon, sipi. Ang kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran ay kailanman hindi susuko o aatras, maging sa digmaan o sa negosasyon. Pansinin niyo ang laki ng mga kahilingang ito. Hindi ito technical na kasunduan sa paglalayag sa Strait ng Hormuz, kundi hanay ng mga kondisyon. Kasama ang ganap na pag-alis ng mga puwersang militar ng Amerika sa rehiyon, pinansyal na kompensasyon para sa mismong digmaan, pag-alis ng mga parusa, pag-unfreeze ng lahat ng mga ari-arian, panatilihin ang lahat ng proxy forces sa rehiyon. Mula sa Iran, walang kapalit na konsesyon. Sabi ng Iran, okay, bubuksan ko ang kipot ng Hormuz pero maniningil ako ng bayad sa mga barko. Ang pagtanggap ng ultimatum na ito ng Estados Unidos ay nangangahulugan ng pagkilala sa pagkatalo sa militar at politika. Pero wala ring anumang bagong maialok si Trump para sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. At dito mismo sa gitna ng mga ultimatum ng Iran, lumilitaw ang ikalawang bahagi ng ating paksa ngayon. Ang posisyon ng militar na pamunuan ng Estados Unidos na mas malapit sa pagsuko ng Amerika kaysa sa Iran. Ayon sa CNN na sumipi sa 3 source, nitong mga nakaraang linggo, pribadong nilinaw ni General Dan Kane, tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor, sa ibang matataas na tagapayo ni Donald Trump, kailangang maghanap ng paraan ang Estados Unidos ng Amerika na makaalis sa digmaan laban sa Iran dahil ang mga opsyong militar para sa pag-eskala ng tunggalian na kasalukuyang pinag-iisipan ay maaring magdulot ng kabaligtarang epekto at malabong makamit ng himpapawid na puwersa lamang ang mga layuning ipinahayag ni Pangulong Donald Trump. Hindi nag-iisa si Dan Kane sa posisyong ito. Tinalakay niya ang mga pangamba at solusyon sa tunggalian kasama ang ibang mahalagang miyembro ng gabinete tulad ng CIA Director John Redcliffe, si Mark Rubio, kalihim ng Estado ng Amerika, at pangalawang Pangulo J.D. Vance. Ayon sa mga source, kamakailan ay kinordina ng pinakamataas na opisyal militar ng Amerika ang kanilang posisyon kasama ang mga kapareho niyang pananaw sa hanay ng mga tagapayo ni Trump upang matiyak ang pagkakaisa ng mga ahensya at maipresenta sa Pangulo ng Amerika ang isang mensahe bago ang mga pagpupulong.
na ang military escalation ay may malinaw na mga hangganan at mga panganib kabilang ang mga opsyon na hindi nangangailangan ng pagpapadala ng mga tropang panlupa na parang lahat ng pwedeng makuha sa airstrike ay nakuha na. Pagkatapos nito, naabot na ng militar ng Amerika ang hangganan nito. Ano meron tayo? Halos 6 na buwan nang lumipas mula nagsimula ang labanan. Na nagsimula, paalala ko lang, sa sunod-sunod na mga pahayag sa loob ng ilang linggo, naganap ng nawasak ang kakayahang militar ng Iran. Wala nang natitirang mga missile o barko ang Iran. Wala na talaga. Hanggang ngayon, hinuhubog pa rin ang pangako ni Donald Trump na hindi niya papayagang magkaroon ng sandatang nuklear ang Tehran. Kapansin-pansin na ang pinakamataas na general ni Donald Trump, si Dan Kane, ay pribadong nagsasabi na wala ng simpleng solusyong militar para tapusin ang digmaang ito. Nakakatuwa, ayon sa CNN, bago magsimula ang bigmaan, sina Dan Kane at iba pang pinunong militar ay nagbabala kay Donald Trump na ang matagal na kampanya ay maaaring makaapekto sa reserba ng armas ng Amerika, lalo na sa mga na sumusuporta sa Israel at Ukraine. Doon nagugat ang sinabi ni Trump na 4 o 6 na linggo lang ang digmaan. Naalala niyo ba noong simula, binanggit niya ito? Ngayon, matapos halos 6 na buwan ng labanan, naniniwala ang mga mataas na komandante ng militar ng Estados Unidos na delikado ng mababa ang supply ng mga munisyon. Binanggit ni Dan Kane kay Trump ang isyong ito sa hindi bababa sa 2 kamakailang pagpupulong ang nauubos na supply ng mga munisyon ng Amerika habang tinatalakay ang mga posibleng opsyon sa paglala ng labanan. Mukhang mas naiinis si Trump, hindi lang dahil sa problema ng kakulangan ng mga munisyon, kundi dahil nalaman pa ng publiko ang tungkol dito. Ipinaabot niya ang kanyang mga reklamo noong nakaraang linggo sa pagpupulong kasama ang gabinete ng mga ministro. Paalala ko lang. Ibig sabihin, sinasabi ng mga militar sa presidente na, makinig kayo, hindi talaga namin kayang harapin ang karagdagang paglala ng sitwasyon. At ang presidente ay tumutugon dito, una sa lahat, bilang isang issue sa reputasyon na pumipigil sa kanya na magmukhang malakas sa mga negosasyon sa Iran. Ngayon, narito ang pinakanakababahalang bahagi na nagpapaliwanag kung bakit may dahilan ang militar ng US na sabihin na hindi nila naabot ang itinakdang layunin ng operasyon. Ayon sa New York Times, sabi ni Donald Trump na ang dahilan ng digmaan laban sa Iran ay alisin ang kakayahan nitong gumawa ng sandatang nuklear. Kalimutan muna natin ang sinabi niyang susuko ang Iran. Kaligtaan na natin ang pagpapatalsik sa rehimen, pagsira sa missile program at pagkawala ng mga puwersang proxy ng Iran. Mag-focus tayo sa isa na lang. Sinabi ni Trump, layunin ay alisin ang kakayahan ng Iran na gumawa ng sandatang nuklear. Tungkol sa ganap, inuulit ko, ganap na pagsira sa mga nuclear facilities ng Iran, inanunsyo na ito ni Trump noong Hunyo 2025 pa lang. Noong binomba ng mga eroplanong Amerikano gamit ang mga bombang pandurog ng bunker ang mga yon at sumali sa 12 araw na digmaan noon ng Israel. Noong 2025, sinabi ni Trump, wasak na ang nuclear facilities ng Iran. Lahat ng media na nagsasabing, pakinggan ninyo, hindi pa wasak, ipinapakita ng satellite data na hindi pa wasak, tinawag ni Trump ang lahat ng media na ito na fake news. Sabi niya, iyan ang fake news. Tingnan ninyo, mahigit 1 taon na ang lumipas. Sino talaga ang fake news? Si Trump o ang media na tinawag niyang ganon? Pero ayon sa mga opisyal at eksperto, ang sigalot na tumatagal na ng mahigit 5 buwan, kahit na napabagal nito ang pagpapatupad ng nuclear program ng Iran, hindi pa rin ito natigil ito. Sa kabila ng pambobomba sa 3 pangunahing nuclear pasilidad noong nakaraang taon at ngayong taon, sabi ng mga inspektor ng IAEA, nananatili pa rin ang mataas na enriched uranium reserves ng Tehran, na sapat para sa mabilisang paggawa ng hanggang 10 nuclear na bomba. Ibig sabihin, ang katakaran ng maximum na presyo ni Donald Trump ay hindi nakasira at, sa lahat ng palatandaan, hindi kayang sirain ang potensyal ng Iran sa larangan ng sandatang nuklear. Ang pagsisikap ni Trump na itigil ang mapaminsalang digmaan at bumalik sa negosasyon hinggil sa bagong programang nuklear ay patunay nito. Magbabahagi ako ng impormasyon mula sa ulat tungkol sa pagmamanman ng nuclear program ng Iran sa European Council on Foreign Relations. Simple lang ang konklusyon ng ulat. Malaki pa rin ang potensyal ng Iran hanggang ngayon. Batay sa pagmamanman, 2 uranium enrichment facility sa underground complex malapit sa Isfahan ang matinding nasira sa pambobomba. Gayunpaman,
Ang reserba ng uranium ayon sa lahat ng palatandaan ay naroon pa rin. Noong Pebrero, bago magsimula ang kasalukuyang digmaan, tinataya ng IAEA ang mga reserbang ito sa Isfahan na nasa humigit kumulang 460 kilo ng uranium na pinayaman hanggang 60%. Sapat na ito para makagawa ng 10 bombang nuklear sa loob lamang ng ilang linggo. Noong Marso, napag-alaman ng US Intelligence na matapos ang pambobomba, posibleng maabot ng mga Iranian ang mga reserbang ito, bagaman sa pamamagitan lamang ng isang napakakitid na daanang minamanmanan ng mga Amerikano. Nakasad din na posibleng magkaroon ng mga bomba sa loob ng wala pang isang taon. Ano ang kinalabasan? Nagbigay ng ultimatum ang Iran na humihiling ng ganap na pagsuko ng Estados Unidos sa rehiyon, pag-withdraw ng tropa, kompensasyon, pantanggal ng parusa, lahat ito ay walang kapalit na konsesyon. Kasabay nito, ang top liderato ng militar ng Estados Unidos, kabilang ang pinaka-maimpluwensyang general, ay lihim mahinikayat si Trump na walang saysay at delikado ang patuloy na presyur ng militar. Dahil ang supply ng munisyon ay nasa delikadong mababang antas at ang mismong paglala ng sitwasyon ay maaring bumalik at makasama mismo sa Estados Unidos. At sa gitna nito, nalaman na ang layunin ng digmaan ay tanggalin ang kakayahan ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear ay hindi pa rin natamo. May sapat pa ring uranium ang Tehran para sa 10 bomba. Paikot-ikot na lang ang sitwasyon at wala nang magandang labasan ang administrasyon ni Trump. Kung tatanggapin ang ultimatum ng Iran, aaminin ng Amerika ang pagkatalo sa digmaang dapat magpakita ng kanilang lakas. Kung magpapatuloy ang military escalation, ayon sa kanilang mga general, mapanganib ito at malamang walang resulta dahil sa pagkaubos ng reserba. At ang pangunahing opisyal na layunin ng digmaang ito, ibig sabihin ay ang nuclear disarmament ng Iran ayon sa datos ng IAEA at sa pagsusuri ng mga eksperto ay hindi pa rin natutupad. Sa kabila ng 5 buwang pambobomba at ang inihayag ni Donald Trump mahigit 1 taon nang nakalipas na ganap na pagwasak ng mga nuclear facility ng Iran. Si Trump, ika nga, napasubo na sa sarili niyang pakikidigma. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.